Pagbasa sa mabuting balita ayon kay San Juan. Amen. Papuri sa iyo, Panginoong Jesus. Kung ako lamang ang nagpapatutuo tungkol sa aking sarili, huwag ninyong tanggapin. Ngunit may ibang nagpapatutuo tungkol sa akin at totoo ang kanyang sinasabi. Nagpasuko kayo kay Juan at nagpatutuo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patutuo ng tao. Sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon at kayo'y sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may patutuo tungkol sa akin na higit sa patutuo ni Juan. Ang mga gawang ipinagagawa sa akin ng Ama at siya ko namang ginaganap. Iyan ang nagpapatutuo na ako'y sinugo niya. At ang Amang nagsugo sa akin ay nagpapatutuo rin tungkol sa akin. Kailan may hindi ninyo narinig ang kanyang tinig at nakita ang kanyang anyo. Walang pitak sa inyong puso ang kanyang salita. Sabagat hindi kayo nananalig sa akin na sinugo niya. Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sa paniniwalang doon ninyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang mga ito ang nagpapatutuo tungkol sa akin. Ngunit ayaw naman ninyong lumapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay. Hindi ako naghahangad ng parangal ng mga tao. Ngunit kilala ko kayo. Alam kong wala kayong pag-ibig sa Diyos. Naparito ako sa ngalan ng aking Ama at ayaw ninyo akong tanggapin. Kung may ibang pumarito sa kanyang sariling pangalan, siya'y inyong tatanggapin. Ang hinahangad ninyo'y ang parangal ng isa't isa at hindi ang parangal ng nanggagaling sa iisang Diyos. Paano kayo makapaniniwala? Huwag ninyong isiping ako ang magsasakdal sa Ama laban sa inyo. Si Moises na inaasahan ninyo ang siyang maghaharap ng sakdal laban sa inyo. Kung talagang pinaniniwalaan ninyo si Moises, ako'y paniniwalaan din sana ninyo, sapagkat sumulat siya tungkol sa akin. Ngunit kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang kanyang mga isinulat, paanong paniniwalaan ninyo ang mga sinasabi ko? Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Do not be afraid. The Lord your God will come, and with his mighty arm, when you call on his name, he will come and save you. And he will come and save you. And he will come and save you. Say to the weary one, your God will surely come. He will come and save you. He will come and save you. He will come and save you. Lift up your eyes to him. You will arise again. He will come and save. Okay, meron po akong maiksing topic dito pero sasagutin nyo to. Iyan niyo sa buhay nyo, no? Yung pakipaglaban sa kasalanan. No? Lahat kayo nakipaglaban, kaya nga kayo narito. Amen, ha? Kaya dito, sabi nga, ngayon nga ikaw ay Kristiyano, na hindi na nangangulugan ikaw ay hindi na magkakasala. Ang kaya natin patuloy na gumagawa ng paraan upang hindi tayo lumago sa ating pagkakilala kay Kristo bilang ating sariling tagapagligtas at Panginoon. Subalit bilang mga anak ng Diyos, ang mga tukso ay maaaring na nating mapagtagumpayan. At yung sakaling magkasala tayo,
malaya na rin tayong makalalapit sa Diyos upang humingi ng kanyang kapatawaran. Ito po una natin, ano ba ang kasalanan? Tungkol sa kalagayan ng puso ng tao. Jeremias chapter 17, verse 9. Okay, pakibasa, Brother Jess. Sisiya niyo na gano'n. Paano po yung, ano ba yung puso niyan? Ano kalagayan ng puso ng tao? Ito po ang sinasabi. Sino ang makaunawa sa puso ng tao? Ito'y magdaraya at walang katulad. Wala nang lunas ang kanyang kabulukan. Amen. Ang Hallelujah. salita. O naman sabi mo, Brother Jess, wala na rin lunas ang puso natin sa kabulukan. Bilang, Amen. Hallelujah. una po, babati muna ako ng magandang hapon sa lahat ng nakikinig ng Soldiers of Christ, Healing on the Air ng DWAD. Ito po ang inyong lingkod si Brother Jess. Tunay nga po, kapatid, na itong verse na ito, talagang ang puso ng tao, hindi pwedeng maglihim ang tao sa kapwa-tao, pero ang Diyos lamang nakasasaliksik noon, kaya wala tayong malilim sa Kanya. Sabi nga dito, sino makaunawa sa puso ng tao? Tanging ang Diyos lamang. Sabat ang puso ng tao ay magdaraya. Talagang means ang tao ay nakangiti sa labas, pero sa loob ay galit. Pero ang Diyos, kapatid, wala tayong malilim sa Kanya. Kaya lahat ay alantad sa Kanyang paningin, kaya kailangan si Lord lamang ang makalunas ng iyong pusong marumi. Siya lang mapaghugas noon. Hingi lang tayo ng tawad ng tao sa puso at handa niya tayong patawarin. Niya lamang po. Thank you po. Okay, ganun po no? At least sa puso natin, doon talaga lang gagaling lahat ang mga marumi nating mga kaisipan. Diyan po nagsisimula, no? Kasi tapos, pagkatapos nyon, sinasalita. Kaya nga po tayo, tungkol sa puso natin, kailangan natin laging panlilinisan sa mga katanungan niyan. Sabi, ano ba mga bagay nagmumula sa puso ng tao? Yung sa Marcos 7:21-23. Okay, sabi dito, sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masamang isipan. Nag-uudyok sa kanya na makyapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, magimbot, at gumawa ng lahat ng kabugtutan. Tulad ng pagdaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirampuri, kapalaluan at kahangalan. Ang lahat ito ay nanggagaling sa puso ng tao at siya nagpaparami sa kanya. Ito po salita ng Diyos sa buhay. Salamat mga. Okay, Brother Boy, ano masasabi mo sa iyo? Sa puso mo dati ano ka? Taon labas. Hindi taon labas. yung dati sa libutan. Sige, Brother Boy. Magandang hapon po sa ating Diyos na buhay kay Mama Mercha Babang Espiritu Santo at sa lahat po nakikinig sa DWAD, sa Soldiers of Christ, Healing on the Air. Totoo nga po yun, Brad. Dati nga, sako sa mga marumi ang puso. Dahil nung araw, hindi ko, kilala ko ang Diyos, pero hindi ko siya kinikilala. Mas kinikilala ko yung galaw ni Satanas. Totoo nga po yan, Brad, kasi nga nung pagpunta nga natin ng Lunes doon sa... Natatanda ko sa mo rito, lahat ng bagay nagawa ko, maliban lang doon sa isang bagay niya. Totoo po yun. Sabi nga, sa bisyo ng isang lalaki, panlalalaki lang hindi ko ginawa. Totoo po yun, Brad. Sabi nyo nga nung araw, di kayo naniniwala. Pero yun po talaga ang nangyari sa buhay ko. Pero sabi nga kung tungkol sa puso, ang kakarumihan ng puso, sabi ko nga nung nangyari po sa akin nung Lunes, papunta tayo sa 3 days fasting, nagkaroon ako ng sama ng loob. Kaya pagdating sa silang, sabi nga ni Brother Ting, pagsakit sa ulo at sakit sa tiyan, gawa ni Satanas yan. Kaya pagdating po nun, talaga po maniwala kahit hindi, nasira po ang tiyan ko. Hindi ko malaman kung makailang beses akong nagpunta doon sa CR. Hanggang kinabukasan po yun. Pero sa pag-ibig at pagpapala ng Panginoon, nung makita po ako ni Brother, malaman ni Brother Ting na nakakaramdam ako nung ganong kasakitan. Pagkatapos po niya akong ma-pray over ni Lord sa pamagitan ni Brother Ting. Habang pinipray over po niya ako, para may kumalabit sa tiyan ko, tapos biglang humilab. Instant po, gumaling ako, hindi na sinumpong ang tiyan ko. Kaya sabi nga ni Brother Ting, ano nakita mo? Sabi ko, maitim po ang lumabas na nakita ko. Sabi niya, tinalo ka ni Satanas ng oras na yon, pero ngayon magaling ka na, andito ka na mulit, ibigay mo kay Lord ang iyong puso sa oras na ito. Amen. Hallelujah. Glory to God. Glory to Jesus. Glory to Holy Spirit. Okay, maganda yung pagkakaano mo. Doon mo naranasan, no?
Yung pong pagka talagang, lalo na parating na po tayo sa ganyang gawain, mabigat ang gawain, narin po sa Satanas, na talagang nanulukso, nagpapagalit, at least, ano mo, pag hindi natin pigilan sa sarili natin, dating sakit, ano. So, kaya dito naman po, ano, Brother Marcelo, pakibasa yung Roma chapter 3, 10 to 12. May tao bang walang kasalanan sa paningin ng Diyos? Roma chapter 3, 10 to 12. Roma chapter 3, 10 to 12. Pakibasa lang po. Okay. Ito po ang sinasabi. Ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakauunawa, walang humahanap sa Diyos. Ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa, ang salita ng Diyos. Bigyan mo nga ng kahulugan yan, Brother Marcelo. Dahil lahat ng tao masama, lahat ng tao nagkasala. Alam po ninyo, magandang hapon po sa lahat po na nakikinig sa live stream. Gayon din po ang ating buting head servant. Salamat po sa Panginoon at napagtagumpayan din nila ang 3 araw, bagamat may mga ibang mga nagaganap doon, pero hindi po nagtagumpay ang galaw ng kadiliman. Dito po sa atin pong binasa, sinasabi nga po dito mga kapatid, nasusulat, walang matuwid, kahit isa wala. Ito ang dahilan kung bakit ang Panginoong Hesus ay sinugo ng Ama. Kasi wala na po tayong pag-asang maabot pa natin ang Diyos, kaya po kailangan ng isang taong tagapamagitan. Dilit iba kung hindi ang ating Panginoon. So ang pagdating ni Kristo ay dala niya ang pag-ibig, sinabi niya. Kaya ako naparito upang magdala ng isang buhay na kaaya-aya. Kaya itong dala-dala ni Kristo na ito'y isang biyaya at grasya na para sa atin, sapagkat kung wala po si Kristo, hindi na natin maabot ang Ama. Kung wala si Kristo, wala po tayong kaligtasan. Kung wala si Kristo, tayo ay malulublob doon sa parusang walang katapusan. Okay, thank you. At least walang makakagawa po ng mabuti. Lahat ng tao nagkasala. Maliban po sa ating Mama Mary at sa ating Panginoong Hesus na walang kaliwanagan, na talagang sinadyang walang kasalanan. Kaya po sila po yung dalawa nyo, yung tao na nagkatawang tao, si Jesus, ang ating Mama Mary naman, sinilangan ng banal na Espiritu Santo. Kaya nga po sila, hindi rin pwede sumilang ang Holy Spirit sa maraming puso. Kaya tinityak ko po sa inyong Mama Mary, walang bahid na kasalanan original. Amen? Kasi kaya bang gawin ng Diyos yun? Na lilikain kang walang kasalanan. Kaya ba, Brother Marcelo? Kaya, di ba? Pag ginusto ng Diyos, wala kang kasalanan, sisilang ka. Kaya gawin ng Panginoon yung tao nga, ginawa niya. Kaya nga Mama Mary, dahil sinilangan ng Holy Spirit, wala po siyang kasalanan, bahid kasalanan. Kaya sabi rito, ano ba kahantungan namang hindi kumikilala sa Diyos at hindi nananalig sa mabuting balita tungkol sa ating Panginoong Hesus? 2 Thessalonica, chapter 1, verse 8 to 9. Napakibasa, Brother Jess. Kaya kung paano po yung balita tungkol sa ating Panginoong Hesus. Chapter 1 po. Chapter 1 verse 2 Thessalonica, chapter 1, verse 8 to 9. Ito po ang sinasabi. Darating siya sa gitna ng naglalagablab na apoy at parusahan ang lahat ng hindi kumilala sa Diyos at ang hindi sumunod sa mabuting balita tungkol sa ating Panginoon Hesus. Ang magiging parusa nila ay walang hanggang kapamakan at pagkawalay sa Panginoon at sa Kanyang kalwalatian. Amen. Hallelujah. Brother Jess, pag hindi ka pala kumilala sa Diyos sa buhay, at least nakaano ka sa naglalagablab na apoy at parurusahan ang lahat na hindi kumikilala sa Diyos. Kaya pag hindi pala kumilala sa Diyos ang maraming tao, ang kahantungan, yung naglalagablab na apoy, yung pangalawang kamatayan, yung asupre, na walang hindi namamatay po yun. At napakainit po yun. Kaya nga nakakaano, pag nahiwalay po tayo sa Panginoon, nakatatakot na mapunta po sa gano'n.